So from having my own apartment, I'm moving to renting a room with a Filipino family. Well, my family has to subsist any which way. No? We all adapt to the circumstance. But I have to say, after a year and 2 months of not having been able to practice my profession, it has taken its toll on our finances. Si Herminio Harry Lopez Roque Jr. ay isang kilalang abogado at politiko sa Pilipinas. Ipinanganak noong 21 ng Oktubre 1966 sa Pasay City. Bago pumasok sa politika, naging matagumpay siya bilang isang human rights lawyer at propesor ng batas. Nag-aral siya ng BA Economics at Political Science sa University of Michigan, sa University of the Philippines Diliman at sa London School of Economics. Dito niya hinasa ang kanyang kaalaman sa batas, partikular sa konstitusyon at internasyonal na batas. Sa personal na buhay, siya ay kasal kay Myla Reyes, isang dating TV reporter na nakilala niya sa isang congressional hearing noong 1999 at may 2 anak. Bago siya pumasok sa politika, talaga namang kilala si Roque bilang isang matapang na human rights advocate. Kabilang sa mga kilalang kasong kanyang ipinagtanggol ang mga biktima ng Maguindanao Massacre at ang pamilya ni Jennifer Laude, isang trans woman na pinatay ng isang Amerikanong sundalo. Bilang abogado at co-founder ng Center Law, aktibo siya sa advocacy laban sa mga paglabag sa karapatang pantao. Ang kanyang pagpasok sa politika ay nagsimula nang siya'y nahalal bilang party list representative ng Kabayan noong 2016 sa House of Representatives. Hindi naglaon, iniwan niya ang pwesto noong 2017 para tumanggap ng isang pambansang tungkulin sa pamahalaan. Ang pagiging malapit ni Roque kay dating Pangulong Rodrigo Duterte naging isang mahalagang bahagi ng kanyang karera. Noong 2017, hinirang siya ni Duterte bilang presidential spokesperson, isang posisyon kung saan siya ang humahawak ng komunikasyon ng Malacanang at nakakasiwa sa mga pahayag ng administrasyon. Bago iyon, ang wangis ni Roque ay isang kritiko ng ilang polisiya. Ngunit sa paglipas ng panahon, naging isa siya sa pangunahing tagapagtanggol ng pamahalaan ni Duterte, kahit pa ito ay binabatikos dahil sa mga alegasyon ng extrajudicial killings at karapatang pantao. Maraming mga kritiko ang nagtanong kung bakit umaamin siyang sumuporta at naging tagapagsalita ng isang administrasyong madalas kinukwestiyon dahil sa mga usapin sa karapatang pantao. Ayon sa kanya, ang pagkakataong may pagtanggol ang mga desisyon at patakaran ng Pangulo ay isang paraan upang mapaglingkuran ang bayan at nananatili siyang matapat sa pamilya Duterte kahit malawak ang batikos laban sa kanya. Naglabas ng warrant of arrest ang Regional Trial Court o RTC ng Angeles City noong nakaraang taon laban kay Harry Roque, Cassandra Ong at iba pang sangkot sa umano'y human trafficking na konektado sa Lucky South 99 Corporation, isang pogo hub sa Porac, Pampanga. Ayon kay Presiding Judge Rene Reyes, may sapat na probable cause upang isampa ang kaso laban sa mga akusado sa ilalim ng Expanded Anti-Trafficking in Persons Act of 2022. Binigyang din ng hukuman na ang mga kasong ito ay non-bailable na nagpapakita ng bigat na mga paratang na kinakaharap ng mga sangkot. Batay sa investigasyon ng Department of Justice, si Roque ay hindi lamang umano nagsilbing abogado ng kumpanyang Whirlwind na nagpaupa ng pasilidad sa Lucky South 99, kundi may papel din sa pagbuhat operasyon ng nasabing Pogo firm. Sa isinagawang raid sa lugar, natuklasan ang kalagayan ng ilang manggagawa, kabilang ang mga dayuhang Chino na nagsabing sila ay dinukot, ikinulong laban sa kanilang kalooban at pinilit magtrabaho sa ilalim ng mapang-abusong sistema. Ang mga pahayag na ito ang nagsilbing mahalagang ebidensya upang patibayin ang kaso ng human trafficking laban sa mga akusado. Samantala, si Roque kasalukuyang nasa Netherlands matapos umalis ng Pilipinas noong Setyembre, kasunod ng pagkakasangkot niya sa mga pagdinig ng Kongreso hinggil sa Pogo. Siya ay naghain ng aplikasyon para sa political asylum at iginiit na siya ay biktima ng political persecution. Ayon naman kay Justice Undersecretary Nicholas T., hihiling ang pamahalaan sa Interpol ng Red Notice laban kay Roque upang mapadali ang kanyang posibleng pag-aresto sa ibang bansa at makikipag-ugnayan din sa pamahalaan ng Netherlands ukol dito. Sa kabila ng mga paratang, maring itinanggi ni Roque ang kanyang pagkakasangkot at sinabing ang paglalabas ng warrant of arrest ay bahagi ng isang hindi makatarungang pag-uusig laban sa kanya. Iginiit niyang gagamitin niya ang lahat ng legal na remedyo upang ipagtanggol ang kanyang sarili at protektahan ang kanyang kalayaan. Aniya, ang kanyang paghingi ng asylum ay hindi pagtakas sa pananagutan kundi isang lehitimong karapatan bilang isang individual na naniniwalang siya ay inuusik sa politikal na dahilan. Sa kabila nito ay tinutulan ni Roque ang paglabas ng mga red notice laban sa kanya sa Interpol. Ayon kay Roque,
Siya isang protektadong lehitimong asylum seeker sa ilalim ng batas ng Netherlands at ng European Union, na suportado ng opisyal na dokumento mula sa Immigration and Naturalization Service. Iginiit niya na ang kaso laban sa kanya na may kaugnayan sa qualified human trafficking ay bahagi lamang ng political na paghihiganti ng kasalukuyang administrasyon laban sa mga kaalyado ng pamilya Duterte at iba pang kritiko ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Binanggit ni Roque na ang kahilingan para sa Red Notice ay lumalabag sa Artikulo 2 ng Interpol Constitution na nagtatakda ng obligasyon sa karapatang pantao at Artikulo 3 na mahigpit na nagbabawal sa organisasyon na makialam sa mga usaping may pangunahing politikal na likas na katangian. Dahil dito, nagsumite siya ng opisyal na pagtutol sa Commission for the Control of Interpol's Files upang tanggihan ang kahilingan ng pamahalaang Pilipino. Sa kabuuan, ang sitwasyon ni Roque ay nagpapakita ng komplikadong ugnayan ng batas, politikal na interes at pandaigdigang proteksyon para sa mga asylum seeker. Ang kanyang pagtutol sa Red Notice ay hindi lamang isang legal na hakbang kundi isang pahayag na inilalantad ang tensyon sa pagitan ng mga pambansang utos at pandaigdigang obligasyon sa karapatang pantao. Sa ganitong konteksto, ang kaso ni Roque ay sumasalamin sa mas malawak na usapin ng politika, hustisya at proteksyon ng karapatang pantao sa harap ng pandaigdigang hustisya. Bukod sa kaso na may kaugnayan sa Pogo, matatanda na nanawagan din ang bagong talagang direktor ng National Bureau of Investigation o NBI na si Melvin Matibag noong Lunes kay Harry Roque na bumalik sa Pilipinas at harapin ang mga kasong isinampalaban sa kanya. Ayon kay Matibag, nararapat lamang na bumalik si Roque sa bansa upang sagutin ang mga paratang laban sa kanya sa tamang hukuman. Binigyan din niya na sa Pilipinas dapat managot si Roque sa mga kasong isinampalaban sa kanya. Ang pahayag na ito ay kanyang ibinigay sa isang panayam sa mga mamamahayag sa gusali ng Department of Justice o DOJ. Ang nasabing panawagan ni tugon ni Matibag sa naunang pahayag ni Roque na umunay ang pagkakatalaga sa kanya bilang direktor ng NBI ay isang gantimpala lamang dahil sa isinampang disbursement case laban kay Roque. Maring itinanggi ni Matibag ang aligasyong ito at ikiniit na ang pamumuno sa NBI ay hindi may tuturing na gantimpala sapagkat ito ay mangangailangan ng matinding pagsisikap at sakripisyo. Dagdag pa niya, ang kasong kanyang isinampalaban kay Roque kasalukuyang dinidinig sa Korte Suprema at nararapat lamang na hintayin ang magiging pasya nito. Ipinahayag din niya na hindi siya dapat husgahan batay sa mga ganitong usapin kundi sa kanyang pagganap bilang direktor ng NBI. Matatanda na noong Setyembre 2024, naghain si Matibag ng reklamo para sa disbarment laban kay Roque sa Korte Suprema. Ang nasabing reklamo ay may kaugnayan sa isang mapanirang pahayag sa Facebook na nag-uugnay kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa isang kumalat na video na tinaguri ang pulburon video kung saan siya umano ay gumagamit ng ipinagbabawal na gamot. Muling nabuhay ang isyong ito matapos ituro ng isang vlogger si Roque bilang umano'y nasa likod ng pagpapakalat ng naturang video. Noong isang araw lamang, ang National Bureau of Investigation ay nagpahayag ng mahigit 15 magsasaka ang nagsampa ng reklamo laban kay Harry Roque at iba pang individual kaugnay naman ng umano'y iskema ng pagkamkam ng lupa. Ayon sa NBI, tinatayang 15 hanggang 20 magsasaka ang formal na nagbigay ng kanilang sinumpang salaysay sa tanggapan ng NBI, National Capital Region, kalaki pang mga dokumentong sumusuporta sa kanilang reklamo. Sa kanilang pahayag, iginiit ng mga magsasaka na ang mga lupaing saklaw ng Certificates of Land Ownership Award ay nailipat sa isang pribadong korporasyon na umano'y sangkot sa Philippine Offshore Gaming Operations at may kaugnayan sa ilang personalidad, kabilang si Harry Roque, nang walang kinakailangang pahintulot mula sa Department of Agrarian Reform. Dagdag pa ng NBI, may paunang impormasyon na nagpapahiwatig ng posibleng pamimeke ng mga dokumento sa proseso ng paglilipat ng mga titulo ng lupa, na nagdudulot ng seryosong pagdududa sa legalidad at bisa ng naturang mga transaksyon. Dahil dito, isinasagawa ngayon ng NBI ang masusing pagbuo ng kaso upang matukoy kung may umiiral na sapat na batayan para sa pagsasampa ng kaso at upang matukoy ang lahat ng individual na maaring managot sa ilalim ng batas. Ang reklamong isinampalaban kay Roque kasabay ng hinaharap niyang kasong qualified human trafficking. Habang nasa ibang bansa, aktibo pa rin si Roque sa pag-aasikaso ng kanyang asylum case at sa mga kaugnay na legal na proseso. Ang kanyang pagbabalik sa Pilipinas ay delikado dahil may umiiral na warrant of arrest laban sa kanya at posibleng may Interpol Red Notice rin siya na inilabas na naglalagay sa kanya sa panganib ng agarang pag-aresto. Dahil dito, pinipili niyang manatili muna sa ibang bansa hanggang sa matapos ang proseso ng kanyang asylum at maayos ang kanyang legal na sitwasyon.
Ang hindi niya pagbabalik sa Pilipinas ay hindi dahil sa kawalan ng kagustuhan kundi dahil sa kaligtasan at legal na pangangailangan sa kasalukuyang konteksto. Walang formal at opisyal na pahayag mula mismo kay Harry Roque na siya ay may konkreto o tiyak na plano na bumalik sa Pilipinas sa lalong madaling panahon. Batay sa mga pinakahuling ulat at pahayag niya, si Roque mismo ang nagsabi na wala siyang hawak na passport dahil isinumite niya ito sa mga otoridad ng Netherlands bilang bahagi ng kanyang asylum application noong Marso 2025. Ito ay nangangahulugan din na hindi siya madaling makakabiyahe pabalik sa Pilipinas, lalo na kung wala siyang valid na travel document. Ang kanyang desisyon na mag-apply ng political asylum sa Netherlands ay dahil sa mga legal na kaso at umiiral na arrest warrant laban sa kanya sa Pilipinas. At ito ang pangunahing dahilan kung bakit hindi muna siya bumabalik habang dinidinig ang kanyang aplikasyon. I'm a creature of prayer. Hindi naman po ako tatagal na wala sa Pilipinas sa ganitong katagal kung hindi po ako nananampalataya sa ating Panginoon. Please lang po, I need your prayers. Bakit itong kaso para sa syndicated trafficking ay isang pamamaraan lapang ng pagigipit sa akin?